eto yung sinasabi ko sa inyo, no? Sabi niya dito, yung tanong ko sa pinagbilihan ko hanggang ngayon, di pa rin sinasagot. Eto, kaya nga sinabi ko sa inyo, bago nyo pasukin yung printing, mag-research kayo, aralin nyo kung paano gamitin yan. Syempre, bakit ka bibili ng item na hindi mo alam gamitin, no? Kaya nga mag-research, research is the key para hindi kayo magoyo. Kakapasok nga lang netong post na to, no? Grabe naman talaga, talagang naidual ko yung kinakain ko, no? At na-decode ko yung hidden message, no? Nung post na yon. Sabi dito sa post, sana hindi na lang kami sa inyo bumili. Everyday may nare-receive kaming ganyan na message. Kasi nang nalaman namin, ang mahal pala sa inyo. Sana hindi na lang kami sa inyo bumili. Sobrang lupit na insan, grabe na insan, sobrang gahama na insan. Na-decode natin yung hidden message na itong post na to. At merong mga mangilan-ngilan na nag-comment dito. Sabi dito sa comment, no, butin na lang sa inyo po kami bumili, highly recommended. Highly recommended daw ang putya. Sino kayang uto-uto na naman ang maloloko neto ni Mokong na highly recommended daw, no? Chinek ko yung kanyang Facebook page, etong nag-comment na to na highly recommended daw doon. Ay, dami account pala. Dami account naman pala yung nag-comment. Kaya naman pala. Ayun, no, dami account. So, highly recommended daw sa mahal. So ayun, no, meron lang tayong ituturo sa mga baguhan na gustong mag-business dyan, no, na cheapest printing package daw for only 8,000, cheapest. So etong mga panahon na to, yung post na to, nasa ibang video content pa tayo neto nung mga panahon na to, no, 2021, sobrang busy pa natin yan. Tsaka etong mga panahon na to, yung mga Epson 121 na yan ay sobrang mumura. Eto yung pinakamurang mga printer. Siguro nagkakahalaga lang yan ng 3.5 kung hindi ako nagkaamali, yung Epson 121, 120 na yan. 3.5 nyo lang makukuha yan. Neto lang naman talaga naging 5,000 yan nung lumakas yung demand. Tsaka medyo nagmahal yung mga materials ng mga electronics gadget, no, yung mga ganyang gadget, kasi syempre nahihirapan na rin silang kumuha ng mga materyales ng panggawa, kaya medyo nagmahal din yung presyo ng mga printer at ng mga ilang device. So eto, no, konting real talk lang para magkaroon ng mga utak at mga knowledge yung mga baguhan dyan para hindi maging mangmang at hindi maging uto-uto. Eto, no, cheapest package daw sa halagang 8,000 nung panahon na 2021. Ito yung kasagsagan ng pandemic. Binibenta pa ni Overpriced Printing Channel yung kanyang 121 na 7,500. Dito medyo hindi pa ganun kakapal yung mukha niya, no? Hindi pa siya ganito kaagahaman no mga time na yan. Medyo pumipitik-pitik pa lang siya ng konting pagkagahaman yung mga ganyan. At yung kanyang kuyi ay 640 yung isang set at yung binil 260, tapos yung manual cutter daw ay 500. Pre-resetter at pre-template ko, no, yung mga template na napupulot sa internet. So ang total niyan 8,900, pero parang pagka isa ka daw sa mga nauuto-uto niya ay magkakaroon niya ng discount, parang 8,700 na lang ata yung ganyan, na without knowing na yung mga time na to, no, ng 2021, 2 years ago, yung mga printer na ganyan Epson 121 ay nagkakahalaga lang ng 3,500 or almost 4,000, no. Grabe, no, dito medyo hindi pa siya ganun kakapal, no, 7.5 pa niya binibenta. So ngayon, no, latest na ngayon, as of yan 2023, yung Epson 121 nung Overpriced Printing Channel 8,500 niya nang binibenta, no. Tapos yung kuyi tumaas ng 10, yung binil tumaas ng 20, and then yung manual cutter 550. Etong mga pre-resetter na to, yung pre-template na, hindi ko alam kung libre pa rin yung binibenta yan. So, ang total niya, 9,980. So, almost 10,000 para makapagsimula ka ng printing lang. So, eto, no, para magkaroon kayo ng idea para sa mga walang alam, mga mangmang, at para hindi kayo mauto. Eto, ituturo ko sa inyo yung legit na presyo mismo, sa mismong dealer kayo bumili, sa mismong nagtitinda talaga, yung mismong pinagbabagsakan ng produkto.
So eto no, sa Lazada kung meron kayong or kung dito kayo bumili sa Lazada kung ayaw nyong bumiyahe papunta dyan sa Manila. Alam ko naman yung mga nagbi-business, tinatamad-tamad din yan at gusto instant sa online kayo bumili dito sa Lazada. At sinasabi ko nga kung mag-start kayo ng printing, start small, wag yung biglaan kayong maglalabas na wala naman kayong alam. Pwede kayong maglabas ng todo-todo pero aralin nyo maigi, mag-conduct kayo ng seminar, mag-seminar kayo na mag-seminar, may mga libre dyan, online learning. Bago kayo magbitaw ng malaking presyo, wag kayong magpauto na maglalabas kayo ng ganyang kalaking presyo. Di ba no? So ito, Epson 121, 4,700 lang yan dito sa online na which is ngayon ay naka-promo, naka-flash extra sale siya. For 7 nyo lang makukuha yan. So kung meron pa kayong mga voucher dyan, less 500, less 1,000, 3,000 nyo lang ito makukuha, no? Kung may mga voucher kayo dyan, or almost 4,000, di ba? Ito talaga legit na seller to. Tignan nyo naman yung mga seller ratings niyan, di ba? Ito no, ito ay nagbabago itong 4,700 na yan kasi ang pinaka presyo talaga nito 5,400. So naka-sale lang talaga siya. Itong sinasabi ko sa inyo, kaya sa legit kayo ng mga dealer bumili dito sa mga online or sa Audion Mall. At sinasabi ko sa inyo, kung papasukin nyo yung printing business, aralin nyo, alamin nyo kung paano mag-remove ng shark teeth, kung paano mag-install ng waste tank. Kasi kung hindi nyo alam gawin yan, huwag na kayong mag-business ng ganitong printing. Mag-iba na lang kayo ng business, no? Talagang real talk yan. Huwag na kayong mag-printing kung tatangix kayo at kung magpapauto lang kayo dyan. At eto, makikita nyo, yung Kuyi Pigment Ink, ang presyo lang talaga nyan, isang set, 350 lang yung ganyan. Kahit saan nyo hanapin yan sa mga legit na dealer dito sa online, Shopee or Lazada, 350 lang talaga yan. At yung vinyl sticker, grabe no, 280 niya binibenta na which is dun sa mismong dealer ng brand ay 198 lang. So eto no, 198 lang sa mismong dealer ng brand at talagang mas mataas pa dun sa reseller talaga. Syempre, reseller nga ng reseller eh. At saka talagang ginagamit niya na panglalamang na number 1 siya sa mga overprice, 'di ba no? Eto sinasabi ko sa inyo no, mag-research, aralin niyo kung saan talaga dapat bumili at huwag kayong mag-business nang hindi niyo alam yung pinapasok niyo. Talagang mag-research kayo, aralin niyo, manood kung paano gawin. Talagang manood lang at manood kayo dyan at wag lang kayong magpapauto kasi kayo rin yung talo, sinasabi ko sa inyo. Hindi pa nagsisimula yung business nyo, lugi na kayo. At etong manual cutter, without knowing na 550 niya pala binibenta, 300 lang yan mga tropa. Ayan o, 300 lang yan ganyan. Ito talaga good starting point to. Ito maganda na to pang cut, mga pang ID. Ayan, di ba? So ang total lang ng mga gastos nyo, kung talaga sa mismong dealer kayo bibili, 5,586 lang or almost 6,000 lang. Nakapagka doon naman kayo bumili sa may unlimited daw na customer service, ay edi magpalugi kayo ng almost 4,000, no? Kasi isipin mo, kung matagal mong inipon yung 10,000, hindi ka pa nagsisimula, lugi ka na, di ba? At eto sinasabi ko sa inyo, bakit nyo aasahan yung mga nagbebenta na kayo ang tuturuan, di ba, no? Isipin nyo, bumili ba kayo ng rep na hindi nyo alam gamitin? No, syempre kahit papano alam nyong buksan yan, alam nyo yung purpose nyan, 'di ba? No, bumili ba kayo ng damit kung hindi nyo alam suotin, 'di ba? No, syempre alam nyong suotin yan. At sinasabi ko sa inyo, aralin nyo kung paano gamitin yung inyong mga printer or kung ano man yung bibilihin niyo bago nyo bilihin. At sinasabi ko sa inyo, 5,500 lang yung mga gastos niyo diyan. Meron pa yung sobra pambiling bond paper, pambili ng photo paper na 160 GSM. Etong 160 GSM na to, good na to para sa mga printing ng ID, hindi siya ganoon kakapal, sobrang sakto lang yung pagkakapal niya. At meron na rin kayong mabibiling glossy niya, no? Glossy photo top para sa sticker. Kasi itong package na to, no, para lang to sa mga ano lang to, beginner lang tong mga ganito. Kung hindi pa ninyo alam yung mga sistema tungkol dyan sa mga ink, pigment ink, dye ink, ay hindi ko sa inyo isasuggest na mag-pigment ink na kayo agad. Kasi kung talagang baguhan pa lang kayo dito sa printing, magsimula muna kayo ng dye ink. Ito, isang tabi
gawin nyo na muna to, tanggalin nyo na muna to sa budget nyo. Ang gamitin nyo na lang ay yung libreng ink na ipapadala sa inyo kasama nung mismong printer, nung binili nyong printer na brand new. At eto lang yung mga gastos nyo. So etong ganitong printer, pwede na kayo mag-offer dyan ng ID printing, sticker label, yung mga square lang, rectangle. At etong binili sticker na to na ganyan, siguro isang tabi nyo na muna to pagka nakabili-bili na kayo ng magandang printer. At ang gamitin nyo na munang mga sticker ay yung mga photo sticker na lang muna dahil pang pasok na pasok yun, pang product label at napakamura nung ganon. So ayun, isipin nyo, no, ang laki ng diniscount nyo, no, kasi talagang pinagkakakitaan lang kayo nyan at inuuto lang kayo nyan. Hindi naman niya talaga gusto na magturo. Ang nagtuturo lang yan syempre para makabenta siya. Ganon naman talaga, sinasamantala kayo, hindi nyo ba nakikita, mga mangmang talaga kayo, no. At sinasabi ko sa inyo, yung mga resetter na yan, hindi nyo pa yan kakailanganin sa mga una-unang panahon. Kasi kung hindi naman ganun kalakasan yung pagprint mo at lalong-lalo na original ink lang yung gamit mo, hindi mo pa kailanganin yung resetter, sobrang tagal pa. So kailangan mo pang makapag-print ng almost kung sa estimate ko almost 3,000 or 2,000 or 3,500 na print bago nyo gamitin yung resetter. Pero kung pigment ink kasi yung gagamitin nyo, the more na nag-head clean kayo, nadadagdagan yung print count ng inyong mga printer. So sa susunod, ituturo ko na lang sa inyo yun at alam ko hindi nyo pa alam yon, kaya ginagamit tong mga resetter. At dito naman regarding sa template, kasi ito yung mga pampaakit dyan sa mga utu-utu dyan. Ang mostly lang naman ng mga nauuto dyan, yung mga wala talagang alam yung nakapanood lang, yung parang nainganyo lang, at lalong-lalo na yung mga hindi na masyado kabataan na nakakapanood. Yan yung pinakamadaling mga mabudol Pero itong mga pre-template na to, yung pre-resetter na yan, ayan yung mga nakakaakit talaga dyan. Kasi kung iisipin mo, ang mahal-mahal nga nun bakit nga doon na lang dapat pala ako bumili kasi may ang laki lang libre. Yung mga template na yan, napupulot lang yan sa internet. At saka sinasabi ko sa inyo, kung ganito yung inyong printer, ay kailangan alamin nyo muna kung ano yung mga kinikater nyo, no? Kasi yung mga template na yan, hindi nyo naman magamit yan kasi alam nyo kung bakit. Yung mga nakalagay doon, yung mga cameo files or yung mga Silhouette Studio files, ay mga files lang din ng customer niya na binibenta niya. So sa susunod, no, i-reveal natin yon kung anong mga laman nun. Yung mga template na yan, isasuggest ko sa inyo na bumili kayo ng kung ano yung naaayon sa mga customer ninyo. Kasi nga, 5,000 lang yung halos ng mga gastos nyo dito. So halimbawa, meron nag-offer sa inyo na magpapagawa ng birthday invitation. Doon na lang kayo bumili ng template na mismong template ng pang-invitation. Kasi itong template na makukuha nyo dito sa number 1 overpriced printing channel, talagang mga kung anik-anik yan na hindi nyo magagamit. Sinasabi ko sa inyo, bumili kayo ng template kung ano talaga yung magagamit nyo. Kung may wedding na template kayong kailangan, bumili kayo ng pang wedding template. Mura lang naman yan, 150, 200, at magagamit nyo na yun, talagang kikita na kayo doon. Pero ganitong printer, magsimula muna kayo sa start. Print muna kayo ng mga documents, wag na muna kayo mag-pigment. Ang pwede nyo nang makuha dito na service, document printing, photo printing, yung mga ID, tapos yung photo printing nga, pwede na yan kahit papano, 4R, A4 na print. Ayan, at saka wag nyo sasalpakan ng sobrang kapal to. Ayusin nyo lang din yung pagtatanggal ng shark teeth. Kayo na mismo yung gumawa kasi lamang ang may alam, no? Kayo na mismo at wag kayong magpauto. At sinasabi ko sa inyo, huwag kayong papasok nang hindi nyo pa alam yung sistema or kalakaran sa isang bagay. Talagang aralin nyo. Maraming mga nagchat-chat sa akin na kahit papano daw, ang dami nilang natututunan. Talagang mga real talk yung sinasabi ko sa inyo. Kasi pera yung pinag-uusapan yan. Huwag kayong magpapauto, huwag kayong magpapadalos-dalos ng sistema. Kung napanood nyo, i-absorb nyo lang. Tapos mag-research kayo ng sarili ninyo. Ganun lang naman talaga Kasi yung mga video dito,
internet na yan, ginawa ko rin yung mga real talk talaga to. Ginawa tong mga video sa mga internet na yan para pagkakitaan din itong YouTube na yan. Hindi yan para tumulong-tulong din. Kaya nga merong monetization no. Eto, ginagawa ko rin to para kahit papaano kumita-kita din naman talaga yung YouTube natin Ang dami kong mga dyan na nagko-comment na nagpapasalamat din sila sa akin na kahit papaano real talk talaga sila, legit talaga yung mga comment natin So ayun, kung maraming natutulong sa inyo yung napapanood nyo, ay syempre pinapanood nyo rin yon at nababayaran rin yon ni YouTube, di ba? Kaso nga lang, nagte-take advantage talaga sa mga nauuto or mga nakakapanood. So ayun, sana natutunan nyo eto mga presyuhan dito. Ayan, kung gusto nyong kuhain etong Excel file na to, message nyo lang ako sa Facebook page natin. At sinasabi ko sa inyo, mag-start muna kayo sa mababa muna. Aralin nyo muna yung sistema ng printing, lalong-lalo na yung pigment ink, yung dye ink. Aralin nyo na muna kung paano mag-print, paano kung ano-anong maintenance yung ginagawa sa printer. Huwag kayong magpadalos-dalos kasi yung pigment ink, kapag wala kayong customer dyan, masisira yung mga printer head ninyo. Hindi kagaya mo ng dye ink, kung kahit papaano wala kang customer, goods na goods pa rin yung iyong printer head. So ayan sana kahit papaano naka-less ako sa inyong iniipon at sa halagang 5,000 lang makaka-start ka na ng printing. So makakabili ka pa dito ng laminator yung sa 10,000 mo na yan, makakabili ka pa ng laminator. Yung laminator nagkakahalaga lang yan ng 1.8. So pwede mo pang idagdag yan dito. Laminator nasa 1.9 siguro, 1.9 diba, 7,000 lang may laminate ka na. Ayan talaga yung mga starting, laminate, print, document, diba? Tsaka mo pasukin kapag ka nakaipon ka na, bili kang other printer for pigment ink na kahit papano yung maganda-ganda ng printer, kahit 3-2-10 pwede na yun. So ayan, all goods. Like, share, and subscribe. Kung may tanong pa kayo, comment down below. Yung 3-2-10 okay na yun pang kahit papano pang start sa mga sticker print at wala na kayong gagamitin or gagawin na tatanggal-tanggal ng shark teeth sa 3-2-10 kasi minsan yung 3-2-10 ko na dye ink, ginagamit ko rin yan pang sticker print at vinyl yung ginagamit ko, wala namang mga linya-linya. So ayun lang, bye-bye. Huwag magpapauto. Bakit ang gahaman mo? Gusto mo sa'yo lahat na nakikita. Napakadorobo mo. Sa lahat ng kwento ikaw ang bida. Napakahirap mo na makontento. Lahat ng porsyento sinadya mo na masolo. Bakit ka ba ganito? Mamigay ka na